Ramir Boulder, narito muli. Ito po ang update. Ayon po sa balita, 94.5 million longest bridge sa Ilocos Sur. 50% complete pero poste lang ang natapos. Ano ba? Sos Mariusip. Ito po pakinggan po ninyo. Isa ang DPWH Regional Director ng Ilocos na si Ronel Tan sa mga nasibak dahil sa flood control scandal. Kaya naman sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang isang proyekto sa Ilocos Sur na naiuugnay kay Tan. Ang aming natuklasan sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Ito po sa bayan ng maingay na yung matandang hukluban na si Chavit Singson. Sa Ilocos Sur po ito. Tapos ang nandito po yung nagre-ribbon cutting dito ay si Amy Marcos. Siguro proyekto ito ni Amy Marcos. Pero pag masdan panuurin po ninyo, bigyan nyo ng malalim na konklusyon to. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan de Ilocos Sur. Kaya ang mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis nga neto Sabi ko, wala naman akong hawakan kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang Barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. Sana nga ganun. Pero ang nangyari, ang nakadeklara po ay 50% complete. So kalahati. Pero yung actual, puro poste lang po ang naitayo. Kaya nga po nasibak ni Vince Dizon yung engineer dito ng DPWH. March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking March ceremony. 3, Pinangunahan 2023. ito ni Senator Amy Marcos. Yan po. Groundbreaking po yan sa pangunguna ni Senador Amy Marcos. Kaya naman pala napakaingay nito ngayon sa social media. Kung ano-ano ang sinasabi, kung ano-ano ang binibintang na sila'y pinagbabawalan. Hindi po ako nag-aakusa dito na kasabwat si Amy Marcos Kasi siya po ang nag-groundbreaking dito. Ito pong katabi niya na naka-blue ang polo shirt, yan po yung engineer. Na humawak po dyan sa proyektong yan. Pero tignan nyo. Wala pang natatapos. Puro poste pa lang. At malaki talaga itong corruption na to. Sino ba ang sangkot dito? Di ba? At Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon. Pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos ang pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa transparency portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Pero biro nyo, diniklarang 50% complete ang proyekto pero tignan nyo naman ang nakikita. Poste pa lang. Ang 94.5 million longest bridge na hanggang ngayon ay poste pa lang, ang tapos ay hindi simpleng delay. Ito ay simbolo ng maling prioridad sa sirang pananagutan. May ribbon cutting, may ngiti sa camera. Nakangiti pa sila.
may exclusive banner. Pero sa lupa, wala pang tulay na tinatahak ng taong bayan. Ito po ay malaking kalukuhan. Kasi pag sinabi mong 50% complete, ah, pero poste lang ang nakatayo, saan napunta ang kalahati ng pondo? Ayan na ngayon. Hmm. Kung flood control ang proyekto, bakit ang umaapaw ay tanong ng duda? Ha? Hindi kasalanan ng mamamayan ang magtanong, karapatan nila yon. Ang proyekto ay hindi photo op. Dapat tapos, gumagana at may silbi. Yan po dapat. Ano? Tingnan nyo. Oh, mga kababayan. ang puntahan namin ng Oh, proyekto, ayan tanging mga di tapos na Oh, poste ang makikita. poste nga pero hindi tapos. 50% ba yan? Eh, malaking kalukuhan to. Pinaglalaroan lang kayo ng mga demonyong kontraktor dyan. Kung sino man yung may proyekto na yan. Oh, di ba? Kaya naman pala ito si Chavit Singson ngalngal ng ngalngal eh. Dahil may sangkot pala ang kanyang bayan sa scam na to. Ano yan? Proyektong hindi natapos pero 50% complete. Poste lang ang nagawa. Ay kalukuhan yan. Sa totoo lang, malaking kalukuhan po ito. Yung mga ginagawang ganito ng ating mga politiko. Kasabwat itong mga DPWH engineer, mga opisyalis ng kasabwat din dito yung si Singson, yung sino ba yung siguro yung congressman diyan? Sino ba congressman diyan? Alam ko Singson ang congressman diyan. Oh, sige nga, paano niyo ipapaliwanag sa taong bayan? Ang sinasabi niyo 50% complete, pero poste na hindi natapos. Paano mo dadaanan niya? Yun, lalangoy ka diyan sa ilog na yan. Pag panahon ng bagyo napakalakas ng niya, agos yung ilog na yan, yung Abra River na yan. Biro nyo, malaking kalukuhan talaga pinaggagawa nitong mga tinamaan ng magagaling na ito. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng APB sa North Santo Tomas Road sa Baguio City para mahingan ng komento tungkol dito, pero ito ay sarado. Sinisikap pa ng BNC na makuha ang pahayag ng DPWH tungkol sa issue. Ang 5 pang proyekto na karugtong ng itatayong tulay ay nai-award din sa APB Construction. Nagkakahalaga ito ng higit 550 million pesos. Para sa Agenda, Ayan po ang masaklap na katotohanan. Ang tunay na ribbon cutting ay kapag may napapakinabangan na ang napapakinabangan na ng publiko. Hanggat wala pa, ang dapat pinuputol ay ang palusot. Bakit may ribbon cutting? Ano yun, ribbon cutting? Dahil nagsisimula pa lang. Ngayon lang ako nakakita na may ribbon cutting na nagsisimula pa lang, may ribbon cutting na. Kaya itong malaking kalokohan ito. Kasama yun dito yung sa pangunguna ni Senador Amy Marcos. Paano nagkaroon? Di ba ang nire-ribbon cutting kung tapos na yung soft opening ng mga proyekto? Diyan may ribbon cutting. Pero ito na rin, na, nauna ang ribbon cutting, pero mga poste na hindi pa tapos. Anong klaseng proyekto yan? Oh, kayo na. Kayo na ngayon ang humusga dyan sa Ilocos kung anong klase meron yan. Bayan yan ni Chavit Singson, yung napakaingay. Ngayon, na ang sinasabi pa niya, sigurado daw siya na matatanggal si Pangulong BBM. Nagtatawag nga ito ng one big time rally. Ha? Oh, si Singson, si matandang hukluban. Oh, sos Mariusip. Oh. Huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. At pakishare na rin po. Pati na rin ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Salamat po.